PIA palagi nandun at tumutulong at talagang hardworking ang mga tauhan nila. In fact, sa araw na ito, ang gagawin ng PIA, may bibigay silang kontribusyon, malaking kontribusyon sa Presidential Museum and Library, www.malacanang.gov.ph po. Yun po ang website ng Palasyo ng Malacanang, yung museum, at magbibigay sila ng mga documents, ng mga na-digitize na documents, mga videos and recordings ng Pangulong Benigno S. Aquino III at mga dating Pangulo. So, nagpapatunayan dito sa paraan ng programa na ito at sa lahat ng mga ginagawa ng PIA na talagang magkatulong ang pamahalaan at ibang mga ahensya nito. Sir, dati po binanggit ng Pangulo, kung aking maalala, na kanyang isusulong ang malayang komunikasyon sa pamamagitan ng mga paglaganap ng social networking. Ito po ba'y nagawa na po natin at ano na po ang update dito? Opo, marami pong mga website ang pamahalaan mula sa pagdating sa pera. Makikita nyo po sa Pera ng Bayan website, pwede nyong i-report ang mga nakikita nyong problema, o kung pupunta kayo sa DBM, doon, kahit anong salapi mula sa pumupunta sa inyong kongresista o sa pagtayo ng tulay, masisilip po ninyo doon. Sa Official Gazette, gov.ph, nandun po lahat ang mga ulat tungkol sa pamahalaan, mga papeles na pinipirmahan ng Pangulo. At sa malacanang.gov.ph, syempre mabibisita nyo ang Malacanang. So marami po mga paraan, pati mga social networking, social media things. For example, ang Pag-asa, mga pinakasariwang ulat tungkol sa panahon at sa mga parating na mga sakuna, doon yung makukuna. So talagang pumapasok sa 21st century ang ating pamahalaan at lahat ng mga ahensya nito. Sir, pinanggit po ninyo, ito pong sa mga sakuna. Ang Pilipinas po ay isa sa mga bansang prone sa mga calamity sa buong Asia. Ano po ang magiging kahalagahan nitong mga bagong infrastructure o communication infrastructure natin? Meron ang kasabihan na forewarned is forearmed. So ang ibig pong sabihin nito, pag parating pa lang ang bagyo, dapat alam na natin na parating siya. Alam na natin dahil may mga bagong Doppler radars ang mga ahensya ng pamahalaan, lalo na ang Pag-asa. Malalaman natin kung saan babagsak ang ulan at kung gaano kadami. At yung mga ibang ahensya natin, for example sa DILG, pwede na sila mag-preposition kasama ng DSWD ng mga relief goods para sa ating mga kababayan. So ibig sabihin nito, hindi na tayo mangangapa pa. At hindi na rin tayo mangangamba dahil alam na natin ano ang parating, kung saan ito papunta, paano tayo pwedeng maghanda. Undersecretary, ang binabanggit po ng publiko, social networking ito o internet lang ito, baka naman po patuloy yung pagbibigay nila ng mga feedback pero hindi napapansin. Gaano po kabilis yung pagbibigay ninyo ng feedback sa mga bawat isang natatanggap ninyo? Well, alam nyo po, merong batas dito. Within 15 days, kailangan may aksyon may sagot mula sa kahit sino man ang sulatan nyo sa pamahalaan. Ang isa pang ay unveil sa araw na ito, merong mga public-private partnerships ang Philippine Information Agency upang matanggap ang inyong mga problema, mga question, mga suggestion, at lahat ng mga gusto nyong ipaabot sa pamahalaan at maaksyonan ito. Meron din silang itataguyod na sistema ng mga text alert para matanggap nga natin. Kasi karamihan sa ating mga kababayan, merong cellphone. At sa paraan ng cellphone, doon yung matatanggap ang balita, ang alerta, at anong dapat yung gawin. At meron kayong naka-assign ng mga tao sa bawat? Yes sir, bawat ahensya ng pamahalaan, talagang sinusigurado ng Pangulo na ang taong bayan ang ating boss, hindi po ba? Kaya kailangan talagang saludo tayo sa publiko at kung anong kailangan nila, yun ang ihahandog natin. Maraming salamat po. Salamat po. Thank you. Mga kaibigan, si Undersecretary Manuel Manolo Quezon III. At yan po, napakalaga yung kanyang mga puntong binabanggit. I-specify lamang dito mga kaibigan na talagang napaka-importante ng komunikasyon sa mga panahon ngayon, lalo na nasa 21st century nga tayo. Abay, samantalin na natin yung mga nangungunang social networking sites at yung mga mga instant messages na pwede ninyong ipadala sa opisina ng Pangulo sa pamagitan nito pong Presidential Communications Development and Strategic Planning Office at syempre ng Philippine Information Agency. 25 taon na nga po itong anibersaryo ng PIA at napakarami na mga pangyayari. Bagamat sinasabi po ninyo, napakatahimik na ahensya nito noon, pero ngayon
ngayon, mula nang umupo ang Pangulong Benigno S. Aquino III, talagang napakalaki na ng ipinagbago nito pong ahensya ng PAA, lalong-lalo na sa pagtataguyod ng mga nangungunang programa ng pamahalaan. Ayan po, nakikita ko na po ang convoy ng Pangulong Benigno S. Aquino III. Nasa Visayas Avenue na po at anytime from now ay papasok na dito sa compound ng Philippine Information Agency. Kaya po para sa ating mga kababayan na nandyan po sa bahagi ng Visayas Avenue, ang Pangulo po ang magiging panauhing pandangal dito po sa ika-25 anibersaryo ng Philippine Information Agency. Ayan po, nakikita ko nang pumapasok ang convoy ng Pangulong Benigno Aquino III at lulan ng isang puting Toyota Sequoia. Ayan po, nakikita ko na bumaba ang Pangulo. Sinalubong ni PAA Director General Jose Fabia at ni PCOO Secretary Jose Sani Coloma. Announcing the arrival of the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Benigno S. Aquino III. Kumakit na po ang Pangulo kasama ang mga dito po sa 25 anibersaryo ng PAA. Puntahan po natin ang mismong programa. Please remain standing for the national anthem to be led by Director Betty Lu Pinera of the PIA Planning and Research Division. This will be followed by the invocation, which will be led by Director Riza Baldoria of PIA NCR. Dakilang Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. Bukod tangi ito sa lahat ng mga araw, dahil sa araw na ito, ang pagpupunyagi at tahimik na pagsisilbi ng iyong mga abang kawani sa PIA ay naway pagpalain. Sa umagang ito, ang iyong itinagang pinuno ng aming mahal na bansa ay dumalo sa bakuran ng PIA. Maraming salamat at pinahintulutan mong makarating ang aming mahal na Pangulong Benigno Simeon Aquino III upang sama-sama naming ilunsad ang mga proyektong pang-impormasyon ng aming tanggapan. Ang bagong PIA website, PIA Text Blast Project, pagbubukas ng PIA Art Gallery at pagsasalin ng mga kontribusyon ng PIA Presidential Communications Operations Office sa Presidential Museum at Library sa pamumuno ni Secretary Sani Coloma at PIA Director General Attorney Jose Fabia. Tunay na makasaysayan ang araw na ito, Panginoon, sapagkat sa kauna-hunahang pagkakataon sa loob ng 25 taong kasaysayan ng aming tanggapan, ay pinagpala kami sa presensya ng aming mahal na Pangulong Aquino. Ito ay patunay at pagkilala sa kahalagahan ng misyon ng PIA, ang pagpapalaganap ng tama, napapanahon at makabuluhang impormasyon sa aming mga mahal na mga kababayan upang maitaas ang antas ng kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Naway maging matibay na katuwang kami ng Pangulo at ng buong pamahalaan sa pagbuo ng mga panibagong mga pamamaraan at proyektong pangkaunlaran
para sa sambayanang Pilipino na naaayon sa isang tuwid na daan. Ang aming hiling ay patnubayan mo po ang aming mahal na Pangulo, 10 na mga naririto ngayong umaga upang maisakatuparan ang kanyang magandang layunin para sa ating bansa, upang walang sinumang Pilipino ang maging mangmang at salat sa kinabukasan. Gawaran mo ang aming mahal na pinuno ng takot sa Diyos, karunungan, mabuting kalusugan at dalisay na kalooban, upang ang magandang kapakanan ng bawat mamamayan ay maging ganap at malawakan. Patawarin mo, Panginoon, ang bawat isa sa aming naririto, sa aming pagkakasala at pagkukulang. Ang lahat na ito ay itinataas at hinihiling namin sa ating Panginoon, sa ngalan ng anak niya at tagapagligtas, ang Panginoong Hesus Kristo. Amen. Everyone may now be seated. To formally welcome us in this event and to give us an overview of the projects that will be launched this morning, may I now call on the Director General of the Philippine Information Agency, Attorney Jose A. Fabia. His Excellency President Benigno Simeon Aquino III, members of the Cabinet, fellow workers in government, guests, countrymen, good morning. The day before Christmas, 25 years ago, President Corazon C. Aquino signed Executive Order 100. It was a perfect gift to the nation as it laid down the foundations of her lasting legacy, the restoration of democracy in the Philippines. EU 100 did not only create the Philippine Information Agency. It mandated this agency to communicate with the people and in turn for the people to vigorously express their opinions, views and beliefs to the President. PIA was mandated to provide efficient flow of public information required by the people to assist them in making decisions to improve the quality of their life. Tomorrow is the 25th anniversary of the ratification of the 1987 Constitution. For the first time in the history of the Philippines, the role of information and communication in nation building was recognized in the supreme law of the land. Information and communication will be used for nation building under the auspices of democracy, where government informs the people of its policies, programs, and projects, and for the people to be given a voice in governance through constant consultation and effective feedback mechanisms. Over the 25 years since the creation of PIA, it has undergone so many changes and directions depending on the President and the incumbent leadership. From the presidential branding in the past administration, we redirected the trust of PIA to dissemination of government programs, policies, and projects. PIA helped explain government programs such as Pantawid Pamilya, Pantawid Pasada, Kalusugan para sa Lahat, Regreening Program, Puerto Princesa Underground River, Renewable and Alternative Energy, Climate Change Adaptation and Mitigation, the Anti-Drug Mules Campaign, Anti-Human Trafficking Campaign, Consumer Welfare and Protection, the K-12, Rise